Thank you po sa inaasikaso mo po ako tuwing may pasok po ako sa umaga. Basta mag-aral ka lang mabuti, nandito lang kami para sa'yo, sa inyo ng ate mo, para gabayan kayo sa mga pangangailangan nyo. My name is Rachel, 28 years old, single. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, TikTok, content creator, online seller, tapos minsan nagbebenta ako ng mga breads and pastries. Yung content ko noon, kumbaga, sinusupport ko yung mga small business. Pag nasa palengke, ganun, yung mga nagbebenta ng isda, gulay, binibidyohan ko yun. Mga nagbebenta ng ice cream. Yung content ko na nag-viral nung 2020, si Dana din. Nilagyan ko lang ng horror na music, pero wala naman talagang nakakatakot. Nag-upload ako nito lang mga January 5 nung adoption process ko. Tapos may mas nag-viral doon, 5.7 million, 5.8, na binash si Dana na ibalik ko na lang daw siya sa kung saan ko siya kinuha. Bali kasi nung bago pa mapunta sa amin si Dana, ate niya talaga yung madalas na sa amin na nagpapatutor, ganyan, doon siya naglalagi. Tapos one time, parang pumasyal si Dana. Tapos mas interesado siya doon sa tinuturo ko sa ate niya. So tinry ko, binigyan ko siya ng lapis, papel, ayan, nasusulat niya naman yung pangalan niya. My name is Dana Loren and Canceran. I am 7 years old. Grade 1 po ako. Yung personality ni Dana, mabilis siya maka-pick up, yan, matalino siya, and then, hindi naman siya ganun na sobrang tigas ng ulo, ganun, kasi normal naman siguro sa bata, minsan nagtatantrums. Yan, yung papa niya, construction worker, and sa ngayon po, nagpapagaling kasi nga, nagkasakit. And then, yung mama niya naman, simula pinanganak si Dana, dinala siya sa probinsya, tapos binalik siya dito. Bali yung process kasi noon, nagsimula kami August 7, 2023. Pagkarating namin ng Timog, hindi na raw doon yung NACC. Sabi ko, saan ba kami talaga pupunta? Naliligaw na yata kami. And then sabi ni guard, doon na sa Cubao. Pagkarating namin, lapit ako sa guard, sabi ko, magtatanong lang po about sa adoption process, gano'n. Tapos sabi ng guard, mag-wait lang ako sa lobby. May NACC staff na bumaba. Ang unang tinanong, paano pag nagkaasawa ka? Anong sasabihin ng mga ng asawa mo? And then sabi ko, mas importante sa akin yung bata. Kasi yung bata, andyan na yan. Hindi yan mapapalitan. And then sabi ni NACC, bali kasi ang unang process na gagawin, kailangan mong umattend ng pre-adoption forum. Ayun ang unang requirement. Sabi ko, meron din po ba kayong dito, pre-adoption forum? Meron din naman. Since madaling-madali ako noon, akala ko ganun lang kadali yung process. Sinabi niya na December pa daw yung seminar nila. Sabi ko, wala bang mas maaga na seminar? May binigay siya sa akin ng mga private accredited child placing agencies. Ayun nga yung pinost ko sa TikTok na nakapag-seminar ako sa Operation Compassion Philippines. Pagkatapos ng seminar, tatanungin ka nila kung sa kanila ka magpapaprocess ng adoption process. So, ang ginawa ko, nagpunta ako kay Quezon City Hall na SSDD. Doon ko nalaman na wala ganong babayaran. More on requirements namin yung gagastusan ko ni Dana. Ayun na po, doon na po natapos yung process ko. Since kailangan ng mga psychology test, medical test, ayun po sa ngayon yung pinag-iipunan ko. Kaya doon po ako nahinto. Bago ko yan pagdesisyonan, yung magulang ko talaga yung may gusto. Pero minsan, may mga pag-iisip na paano kaya, puro what if. Nung dumating si Dana, kumbaga, Dana, gano'n, puro Dana yung mga salita. Anong ginagawa mo? Parang nagkaroon ng color yung bahay namin. Gano'n, masumaya.
Thank you po sa inaasikaso mo po ako tuwing may pasok po ako sa umaga. Basta mag-aral ka lang mabuti, nandito lang kami para sa'yo, sa inyo ng ate mo, para gabayan kayo sa mga pangangailangan nyo. Ganon, maging mabuting bata at magalang sa magulang. Ang message ko po sa mga gusto mag-adapt, kagaya ko, huwag matakot mag-take risk, magdalawang isip, na kahit buo na yung pamilya ninyo, kung financial capable naman, gano'n, emotional capable, kailangan natin i-share yung love natin doon sa mga batang kailangan ng pamilya at pagmamahal.